Si Atty. Vic Rodriguez na siguro, sa lahat ng kandidato ngayon sa pagkasenador, ang pinaka naging malapit kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na siya ay abogado ng ating Pangulo. Sa katunayan, kung ipagtanggol niya dati si Pangulong Bongbong Marcos, akala mo magkapatid sila. Sa lahat ng laban dati ni Pangulong Bongbong Marcos, lagi niya itong kasama at ipinagtatanggol siya. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahang nag-drug testing. Hindi naman namin alam na aabot sa puntong ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of residence. Okay. Kaya naman nung nanalo si Pangulong Bongbong Marcos ng pagkapresidente, binigyan niya itong si Vic Rodriguez ng isang magandang pwesto. Hindi lang basta magandang pwesto, isang makapangyarihan na pwesto. Ang tinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos bilang Executive Secretary ay si Atty. Victor Rodriguez, ang kanyang longtime Chief of Staff at tagapagsalita o spokesman. Umpisan po natin kung ano ang trabaho ng Executive Secretary o kung tawagin ay kalihim tagapagpaganap. Tinatawag siyang The Little President dahil isa sa pinakamakapangyarihan ang posisyong ito sa Malacanang. At dahil sa pwesto na yan, kaya si Vic Rodriguez ngayon ay nagkakaganyan. Dahil ang sabi, tinanggal daw siya sa pwesto. Kaya etong si Vic Rodriguez ngayon, sobrang nag-aalboroto. Sa katunayan, sa sobrang pag-aalboroto niya, hinahamon niya ngayon si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-test ng droga. Sa sobrang galit niya, halatang halata na sa bawat salita niya, si PBBM ang talagang target niya. Matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga, kinakailangan pagbigyan natin, again ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Ang gusto kasi ni Vic Rodriguez, magpa-hair follicle test itong si Pangulong Bongbong Marcos para malaman daw kung talagang bangag siya. Pero si PBBM, agad-agad namang binara siya. No. No. Why should I do that? That's, what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Dahil dyan, kaya naman binabatikos ngayon ng marami nating mga kababayan etong si Vic Rodriguez. Lalong-lalo na yung mga naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. At naiintindihan din natin ang ating mga kababayan kung bakit hindi nila pinipilit si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test kasi nga alam nila na ginagaya lang ni PBBM si dating Pangulong Duterte. Dahil kung matatandaan natin, etong si dating Pangulong Duterte hindi rin nagpa-drug test nung hinahamon siya ni Senator Trillanes. Ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. At kung maaalala natin, noong 2022, ito ang sinasabi ni Vic Rodriguez. Binabanata nila yung naging resulta nung drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. Yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahang nag-drug testing. Hindi naman namin alam na aabot sa puntong ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of residence. Okay. So as early as November 10, meron nang isinagawang test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. At dahil daw sa mga pinagagawang yan ni Vic Rodriguez, kaya naman daw siya ngayon ay kinakarma. Dahil yung pangalan niya ay kailanman hindi lumalabas sa senatorial survey. Yung pangalan niya, imbis na nasa itaas, nasa ilalim daw, spaghetti pababa. At ang sigurado raw,
etong si Vic Rodriguez dadaputin daw sa kangkungan. Yan daw ang kabayaran ng ginagawa niya kay Pangulong Bongbong Marcos. At bilang Pilipino, naniniwala ka ba na itong si Vic Rodriguez ay mananalo at makakapwesto sa Senado? At ipagkakatiwala mo ba sa kanya ang nag-iisa mong boto para siya ay makapasok at maglingkod sa Pilipino? I-comment na lang inyong reaksyon para ating mapag-usapan. Salamat.